Sinagot naman ni Kaufman ang pahayag ni Jose Clear Castro ng Presidential Communication Office. Attorney Kaufman, sinagot po ang pahayag ni Clear Castro. Ayon kay Attorney Kaufman, ipaglaban niya hanggang dulo si Pangulong Rodrigo Duterte hanggat makalaya sa ICC o sa kulungan ng ICC. Pakinggan po natin itong balita na ito mula sa SMNI. Pakinggan po natin. Isang big shot sa larangan ng batas ang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs, kaya naman pinili ni Attorney Nicholas Kaufman ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na kunin siya bilang associate counsel. Si Anton Cero magbabalita mula sa The Hague, Netherlands. Kinumpirma ni Attorney Kaufman ang pagkatalaga ni Attorney Jacobs sa kanyang kupunan upang tumulong sa defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na niya isang kilalang eksperto at may malalim na kaalaman sa mga usaping may kinalaman sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Opisyal ng bahagi ng legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang batikang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs matapos siyang italaga bilang associate counsel para sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ng dating lider. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte noong April 2, 2025 na mapasama si Jacobs sa legal defense team bilang associate counsel. Kinumpirma ng registry ang appointment ni Jacobs noong April 3. Inilahan ni Kaufman kung bakit niya piniling kunin si Jacobs bilang associate counsel. He will be assisting me on one very discrete issue. He's an international humanitarian lawyer and academic, very well known. He's a member of Leiden University. He lectures there. People in The Hague know him very well. And he's also a proponent of one of the issues which is, how can I put it, central to this case. And if you've been following the debate, the academic debate which has surrounded the jurisdiction issues, you will realize why he is now in our team. Dagdag pa ni Kaufman, isang big shot si Jacobs sa larangan ng batas. As far as I'm concerned, he's an extremely big shot. But then that's just my view. Okay? So you only hire big shots. Dagdag pa ng abogado, ipaglalaban niya si Duterte hanggang sa huli. Until the end, until he is walking out of that prison here. Samantala, sinagot naman ni Kaufman ang pahayag ni Jose Clear Castro ng Presidential Communication Office na magiging mahirap ang pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, sinabi ni Kaufman na mananaig pa rin ang prinsipyo ng presumption of innocence sa kaso ng dating Pangulo. Well, first of all, I'm glad that the palace has acknowledged the basic presumption of innocence because the former president is innocent until proven guilty. Patungkol naman sa umano'y harassment sa mga pamilya ng umano'y biktima ng extrajudicial killings, marin itong itinanggi ni Kaufman. Sabi niya, wala itong koneksyon sa kanilang kampo. Now, regarding whatever might have been said about harassment of witnesses, that is certainly not coming from our court. I can stress that time and time again. We have gone on the record and we have asked people to respect the judicial process. There is no harassment coming from our quarters whatsoever. So ayun, talagang ipinangako po ni Attorney Kaufman na ipaglaban niya hanggang sa dulo si Pangulong Rodrigo Duterte hanggat makaalis dyan sa kulungan at makalabas. Ipaglaban po niya. At yan, Clear Castro, sinagot ni Attorney Kaufman. Sinagot po, akala nila madali nilang maano si Attorney. Napakatapang po yan, napakatalino. At saka kumpleto na po yung team na mga abogado na magtatanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isang expert po, veteranong abogado na si Attorney Jacobs ang nakuha ni Attorney Kaufman para sa kanilang legal team. Grabe to, mga veteranong abogado na po ang harap dyan sa ICC para maipagtanggol nila si Pangulong Rodrigo Duterte at makalaya. At yung mga sinasabi nila na tinatakot daw, hinaharas yung mga witnesses ng mga kalaban. Ayan, sinagot din po ni Attorney Kaufman na hindi yan totoo. Wala pong ganon sa kanila na nangaharas. Di ba? Grabe, akala nila makuha nila sa ganon-ganon yung abogado. Veterano yan, magaling yan. Hindi nyo makuha sa kung ano yung sindak-sindak dyan. At saka nangangako po talaga siya na ipaglaban niya si Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa dulo. Ipaglaban niya. Biro mo, kapag naipanalo na yung kaso, kung matuloy man yung talagang investigasyon ng ICC na yan sa korte, at kung maipanalo ni attorney yan, talagang history, sisikat siya ng sisikat ng husto. Alam naman po natin ang mga
supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte, sigurado pupurihin po si Atty. Kaufman na mga Pilipinong supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte, at isa na po ako doon. Talagang pupurihin siya, talagang magkakaroon siya ng malaking papuri mula sa mga Pilipino, di ba? Sikat siya, kasama yan sa history, masasama sa history. Biruin mo, magkakaroon siya ng victory o panalo na yung kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinakakilalang presidente sa Pilipinas. Pag nangyari yan, grabe, lalong sisikat at maraming kukuha yan kay Atty. Kaufman kung may mga kaso dyan sa ICC. Kasama na rin yung mga legal team niya, sila na Atty. Jacob yung nakuha niya ngayon. Wala pong Pilipinong abogado na kinukuha siya, puro po mga veteranong foreigner, veteranong abogado sa larangan ng ICC o sa larangan ng humanitarian case. Kaya talagang nangangako siya, ipagtanggol niya, ipaglaban niya hanggang sa dulo, until the end. Ipaglaban ko si Pangulong Rodrigo Duterte hanggat makalabas siya at makalaya diyan sa kulungan ng ICC. Ipinangako po ni attorney yan. Kaya aasahan po natin yan. Aasahan po natin na makakalaya po si Pangulong Rodrigo Duterte dahil napakagaling po ang mga abogado na didipinsa sa kanya. Napakagaling, mga veterano, matatalino. Ayan, sinagot tuloy si Claire Castro, ano-ano kasi pinagsasabi. Saka yung mga sinasabi nila, tinatakot yung witness. Ba't tatakutin? Tatakutin na sa Pilipinas yung abogado na doon sa Netherlands. Di ba? Hindi ganun ang mga Duterte. Na porkit may witness sa kabila, tatakutin. Gawa-gawa ng nila yan. Di ba? Gawa-gawa nila yan. Yung mga Duterte pang ang iniipit eh. Sila pa pagbibintangan ngayon na nangaharas na mga witness. Grabe sila. Ang galing mga gumawa. Kaya asahan po natin yan mga kababayan. Mangyayari yan, makakauwi po si Pangulong Rodrigo Duterte. Makakauwi po yan. Sigurado yan. Lalo pa malakas ang pagdarasal ng mga Pilipino para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Magaling na yung mga abogado, mga veterano na, mga expert na. Sabayan mo pa ng taimtim na dasal ng mga Pilipino. Solido yan. Talagang makakalaya si Pangulong Rodrigo Duterte. Makakalaya yan mga kaibabayan. Makakalaya po yan. Tandaan niyo po yung sinasabi ko. Makakalaya yan. Mananaig po ang katarungan. Mananaig po ang katotohanan. Yan po ang sabi ni Atty. Kaufman. Talagang ipinangako niyan. Yan dapat yung abogado, di ba? Talagang malakas ang loob. Matalino, ginagamit talaga yung talino nila. Tsaka ano siya, positive talaga siya na mananalo si Pangulong Rodrigo Duterte. Mailalabas niya sa kulungan. Mailalabas po talaga. Yan po talagang ano siya, naninigurado po talaga siya na ano. Kaya sinabi niya gawin nila. Dahil alam niya na inosente po si Pangulong Rodrigo Duterte at lalo na yun sa jurisdiction. Yan po ang una nilang ayusin dyan, yung jurisdiction. Kapag nagkaroon ng jurisdiction po talaga at mananalo yan, makakabalik agad si Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas o sa bansa natin. Diyan na po mag-upisa ang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Revenge. Nako, delikado yan. Kaya yung iba dyan, ang dami ng kinakabahan. Lalo na kung makauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po natin alam kung ano na po ang gagawin nila. Ano-ano na naman ang gagawin nila. Pero hindi na yan papayag si Pangulong Rodrigo Duterte na maulit muli yung nangyayari sa kanya kapag nakauwi siya sa Pilipinas. Hindi na po yan papayag. Sigurado yan. Tsaka alam po natin talagang seryoso po si Atty. Kaufman. Seryoso po siya sa mga sinasabi niya, nakikita po natin. Talagang parang nagalit na nga siya yung sinabi na hinaharas yung mga witness. Pagbibintangan po silang nangharas ng witness, di ba? Bibintangan pa. Wala naman silang ginagawa ang mga witness sa Pilipinas. Bukod na lang sa mga witness na sa ICC, tinatago na ng mga ICC yung mga witness dyan. Paano maharas yan, di ba? Tsaka sa
mukha ni Atty. Kaufman, di mo nga nakita kung may bodyguard siya, di ba? Halos nag-iisa lang siya palagi. Tapos sabihin ng mga haras, di ba? Kaya, attorney, kaludo kami sa iyo. Umaasa kami na may pagtanggol mo o may palabas mo dyan si Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Tiwala po kami sa inyo. At saka sa taas, kompleto rekalo yan. Taimtim na pagdudasal, magaling na abogado, expert na abogado, matalino na abogado, makakalaya po si Pangulong Rodrigo Duterte. Asahan po natin yan mga kababayan ko. So yun lang po mga kababayan, ingat kayo at God bless po sa inyo lahat.